word cell group. Sabi niyo ako, cell groups. Sa panga? Sa panga? Cell groups. Okay? Kung sinabi yung cell group, mga kapatid, pag-aaralan natin from the deep words. Amen? From the Old Testament and New Testament, honestly, wala po yung word sa cell group sa Bible. Pero kung i-distinguish natin kung anong pinagawa ni Lord from Old Testament to New Testament, honestly, group po sila, ano po. Kaya kung sinabi kasi natin cell, saan niyo ba naririnig yung word na cell? It is sa kulungan, tama, Brother Justine. Okay? Ano pa? Mostly. Sa science. Pag sinabi yung cell, did you not know that our body composed of cells? Kung bakit may kidney, composed yan ng cells. Kung bakit may mukha ka, dahil may cells. Bakit nagkatagyawat ka? Kasi yung cells mo nalagyan ng naghalong langis at iba. Amen? Kaya, ang buhay natin, tandaan nyo, one cells na namatay. Kapag ang isang cells namatay, hindi na nagpa-function ng normal yung cells, dyan nagsisimula yung cancer cells. Cancer. Diyan po nagsisimula ang sakit pag yung cell natin unhealthy. Kaya sabi po sa ng mga scientists, sabi po ng mga dalubhasa, sa loob po na alas 10 ng gabi, pag 10 o'clock, hindi ka pa natutulog kasi yung time of repairing ng cells ng katawan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, natulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Babawi na lang ako sa umaga hanggang hapon. Hindi po nababawi. May oras talaga kung paano nagre-repair ang isang cells. Tama? Same thing din. Ang church must be composed of cells. Pero pag-aralan muna natin why we need cell groups. Bakit ba kailangan natin ang cell group? Number one, to meet the people's need. Dahil, gaya ng sinabi ko sa inyo, may pangyayari in Numbers chapter 11, verse 1 to 13. At dito makikita niyo po in Numbers chapter 11, makikita niyo yung panahon ni Moises. Di ba sabi ko sa inyo kanina, si Moises po ang pinapastoran niya ilang Hudyo? Ilan? 2.5. Ha? 2.5 up to 3 million ng mga Hudyo. Ang daming pinapastoran ni Moses. Amen? At meron pong pangyayari na kung saan si Moses po nagkaroon ng problema. Tandaan niyo po, when it comes to ministry, sa paglilingkod natin sa Diyos, honestly, ang church po na to perfect kung walang tao. Hindi ito nagiging perfect simula nang dumarating ng tao kasi full of imperfection ng tao eh. Yung 4 na nga lang ng disciple, ang hirap eh. Ha? Yung 2.5 million pa. Tama po ba? Kaya alam niyo po, without discipleship, the people will begin to decide the things of the Lord. Kung sinabi natin discipleship, ibig sabihin tayo sa ng buhay. Hindi pwedeng na born again ka, tapos wala lang. Kailangan ng isang taong na born again, pumasok sa tinatawag na discipleship. Pag sinabi natin discipleship, ayusan ang buhay dito. Tulungan tayo na mag-ayusan ang buhay, mga kapatid. Amin ba? Kaya ngayon, kung inayos ka ni Lord, ang buhay mo, hindi mo maayusan ang ikaw lang eh. May mga taong papadala si Lord para tulungan ka. Amen. Kaya sabi ko kanina, may mga in-anoint si Lord who will be hindi in-appoint ni Lord para tulungan ka, para mag-grow sa iyong Christian life, sa iyong Christian walk. Kaya nga, nung panahon po na ito, sabi nila, hindi nyo nangyari sa mga Israelita. Moses, ano ba ito? Wala kami dito. Moses, wala kami dito. Moses. Kasama si Moses, wala tayo dyan. Sabi nila, kung hindi rin naman, kasi ninyo, pag isang leader, hindi niya natulungan ang kanyang disciple na mag-grow, pipiliin niya na lang bumalik sa dati. Kasi ganyan yung mga Israelites eh. Sabi ni Moses, saan ang tinapad, saan ang kanin, saan ang pagkain, saan ang buto, saan ang buto. Mas mabuti pa doon, mas mabuti. Lagi sila nagbabalik na lang. That's why in verse 10, Moses heard the people of every family wailing at the entrance of their tents. The Lord became exceedingly angry and Moses was troubled. Nung time na yun si Moses din kasi pag naglalakad po sila sa disyerto, di ba merong clouds by day and pillars by fire? May apoy po na haligi nung panahon ni Moses. Pag lumalakad na sa gabi, may ilaw sila. Ang ilaw nila, malaking haliging apoy. Sa umaga, meron namang malaking ulap na nagbibigay init sa kanila. Sabi tayo kung paano pinrovide ng Diyos para sa kanila. Amen? Kaya nung time po na yun, sa kampo ni Moses, habang nakatent po si Moses, yun ang temporary shelters ng mga tao po doon. Ang sabi po dyan, nag-iiyakan yung mga pamilya, dami nilang mga problema. Hello? At anong nangyari? Nagalit po ang Diyos. At anong nangyari kay Moses? Nag-trouble. Amen ba? Hello? Bakit po nagkaroon ng ganyan?
Kasi alam niyo bakit? The emotional needs of people are not being met. Hindi na po provide ni Moses yung pangangailangan ng tao. Ikaw ba naman, 3 milyon laban sa isa? Ha? Si Rapitol po nga nakakasampulan sa isang araw. Tama po ang Pilipinas. Sino pa? Si Moses, kaya kita nyo, nagalit. Kasi nga madami at hindi nakagroup. Kaya hindi natutukan ng maayos si Moses. Pumunta lahat ng bawat pamilya sa tent ni Moses. Kung si pastor lahat ng magtatrabaho, asikasuhin lahat ng tao. Ganyan din, magagalit ang Lord sa house of David. Magagalit si Lord sa agape. Amen? At madidisplease si Pastor Jeff. Amen ba? Kaya sabi ko sa inyo, hindi ibig sabihin tinawag ng leader na. Hindi pwedeng ipine-present ko, sabi kanina, you're not presenting yourself as a leader. Ang tanong, pag leader ba, ano ang role nan? Number 1, ang role ng leader, katuwang ka ni Pastor. Amen. Katulong. Hindi ka naging leader para pagtulungan si Pastor. Amen. Amen po ba? Hello? Kaya nung panahon po na yun, nag-assign si Lord. Di ba? At sino ang assistant ni Moses noon? Kanyang kapatid na si Aaron. Sumunod, naging assistant si Joshua. Amen po ba? Kaya sabi ko sa inyo, ganyan din mangyayari sa isang pastor na kung saan inaako ang lahat ng problema. Madidisplease yung mga tao, magagalit si Lord sa pastor at ang pastor, mahihirapan ng lupa. Kaya niyo maraming pastor na namamatay ng maagap. Alam mo, ba't mo namamatay ng maagap? Kasi si pastor ang gagawa ng lahat. Siya ay mag-pray, siya pa yung mag-pray, siya pa yung bibisita, siya pa yung pag may problema yung isa, may problema din doon. Kaya si pastor, kita nyo, exhausted na. Maraming pastor, pagdating nyo, welcome to pamagod. Hindi dahil lang si pastor, kundi pagod na. Ang tawag ng psychologist dyan, burnout. Amen? Amen po ba? Kaya mahalaga yung tinatawag natin cell group. Kasi yan ay pamamaraan ng Diyos na maalagaan at maibigay yung pangangailangan ng bawat miyembro. In Acts chapter 6, verse 1 to 4, sa bagong tipan naman, amen, nagutos ang Diyos na magkaroon ng mga chosen leaders, amen, to meet the people's need and the apostle to focus on prayer before God. Makinig po kayo. Ang primary role pala ng pastor. Ano primary role ng pastor? Ha? Ang primary role ng pastor is, sabi dyan, prayer at ano raw? Meditation of the Word of God. Ang trabaho pala talaga ng pastor ay manalangin siya sa simbahan, sa mga tao, at maghanda siya ng salita ng Diyos. Pag-aralan niya yung salita ng Diyos. Ano po ba? Ang problema, makinig, ang problema maraming pastor, hindi na nagagawa yan. Kasi bakit? May sister na nag-demote. Kaya hindi sa mag-pray si pastor, punta na sa sister na nag-demote. Pero hindi na nagawa ng pastor na mag-share ng mag-aral ng Word of God kasi merong kapatiran na may nakaaway kung pagsuntukan si sister, si brother. Wala na. Pero sometimes, ang pinapakain na lang ng pastor, wala, lugaw-lugaw lang. Amen? Dinadaan na lang sa labas ng siyaw. Amen! Pero wala nang talag. Hello? Kaya sabi po dyan, basahin natin in those days when the numbers of disciples was increasing. Dumami raw po ang mga Christian ng panahon po sa Book of Acts. Ano nung pag sinabi kong dumami? 1,000. Si Peter pag nangaral ilan naligtas? 3,000 ba yun lang? 3,000, may 2,000, may 5,000, ang dami! Pero alam niyo mga panahon po na yun, basahin pa natin, and the daily distribution considered the 12 gathered all disciples together and said, it would not be right for us. Ano sabi ni Paul dito? Hindi mabuti para sa amin, amen, to neglect the ministry of the Word of God and to order to wait. Kaya niyo sabi nila Paul, hindi mabuti para sa amin mga apostol na napapabayaan namin yung pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin at iintindi namin yung mga problema at problema nyo. Honestly, ang dami pong magaling na pastor. Kahit anong galing na pastor, kahit anong galing na isang leader, makinig kayo, hanggang 50 lang po talaga ang kayang alagaan ng isang magaling na pastor. Alam niyo po ba, ang isang professional teacher, pasado ng licensure examination for teachers, ang equivalent na kaya niyang turuan ang estudyante sa loob ng classroom ay 30 lamang po.
Pag lumampas po yan, mapapabayaan niya na po ang lahat ng estudyante. Tama? Nakita niyo sa mga eskwelahan niyo, bawal lumampas yung pag 50 na, masisilip na yun ng DepEd, masisilip na yun ng CHED. Kasi hindi na siya magiging proficient, hindi na siya magiging effective teacher, simple din ng pastor. Sa dami natin, kung ano bang maging 3,000 tayo? Ha? Hindi na magiging effective si Pastor Jeff kahit gaano po sa kagaling mga kapatid. Kailan po ba? Ganon din sa pag-shepherding. Ganon din sa pagpapastor mga kapatid. Para dumami, kinakailangan ng mga reliable leader. Yan yung sabi ni Paul kay Timothy. Humanap ka ng mga reliable leaders. Tama ba? At magbukas, magkaroon ng mga self-groups at kita niyo po para hindi mawala yung kaluluwa at maalagaan po sila. Amen ba? Sabi po sa katabi, nagsisimula pa lang si Pastor. Gising-gising. Kaya, dito po makikita po natin, dumating sa punto, in the book of Acts chapter 6, hindi po napabayaan. Amen. Kaya gumagawa tayo ng self-groups. Amen po ba? Para hindi mapabayaan at mawala yung mga kaluluwang dumarating. Amen po ba? Pangalawa, bakit kailangan ng self-groups? To overcome, ano raw? Basa? Overcome leadership limitation. To overcome leadership limitation. Amen? Hello? Noong panahon ni Moses, nung makita niya ang daming problema ng mga tao, nagkakaroon ng kaguluhan. At nagkaroon ng burden. Sabi niyo nga, burden. Sinabi niyo burden, bibigat sa puso, siyempre naman. Alam niyo ba mga psychologists, nung nagtatrabaho po ako sa City Anti-Drug Abuse Council, meron ako laging kausap, laging pinakausap yung aming sociologist. Laging pinakausap yung aming psychologist. At lagi ko siya tinatanong, ini-interview. Alam niyo ba, pag naging-pag-usap ka sa psychologist, 1-5, usap sa kanya. Sabi ko, ako libre. Ako pang nililibre. Amen? Sabi ko sa kanya, kayo po bang mga psychologist sa trabaho? Sabi niya, ako pastor, ang pinaka-main forte ko is trauma-informed. Trauma-informed. Ano po ginagawa dyan yung mga tao may trauma? Anong ginagawa niyo po? Hindi ako nagre-reseta ng gamot. Ang ginagawa ko lang, pinakausap ko lang siya. Hanggang mali ko siya doon sa trauma ng puso niya. At pag umiyak ko siya, mag-iiyakan kami. Simple lang. Mag-usap lang kayo, yung trauma na yun, bibig-big, palalabasin, yung trauma na yun, parang best friend lang kayo ng psychologist. Hello? Amen? Hanggang ma-release mo na yun, hanggang mapatawag mo na yung sarili mo. Amen? Simple lang. Babae ka na ng 1-5, parang tesan lang kayo. Walang binigay sa yung gamot, ha? Pero alam niyo, sabi sa akin yung psychologist na gulat ako, alam mo, pasok ka ng mga psychologist, yung mga bigat ng mga tao na dinadala namin ng problema, bigat sa amin nun. At pag, ang sabi niya, ang isang magaling na psychologist yung psychologist din. Yung bigat na meron kami, ipinapasa ko din doon sa psychologist na mga kakilala ko. Para yung bigat mawawala sa akin, pasapasahan. Hello, kasi sabi nila, pag hindi namin na-handle ng tama yung bigat na nakuha namin kahit hindi namin kamag-anak, nalaman namin yung storya niya, ganito pala nangyari sa life niya, ganito. Pag hindi namin na-handle, pwede namin ikamatay. Amen? Amen po ba? Kaya yung panahon na yun si Moses, for almost 3 million Jews, daladala niya yung burden. Amen po ba? Kaya yung panahon na yun, naghinanakit na po si Moses at nagkaroon siya ng tinatawag ng burden. In Numbers chapter 11 verse 12, may mga panunumbat na dito si Moses sa Panginoon. Sabi niya, did I conceive all these people? Pinagbuntis ko ba itong 3 milyon to? Did I give them birth? Ako ba nang dali? Ako ba nanganak sa kanila? Why do you tell me to carry them in my arms? As a nurse carries an infant to the land you promised all to their ancestor. Kita niyo, sabi niya, nireklamo na si Moses. Sabi niya, ako bang nanay ng mga yan? Ako ba nag-anak dyan? Ako ba ang nagpasuso dyan? Ako ba Lord? Ba't ganito yung bigat? Ba't hirap-hirap ako? Amen? Kaya kita niyo dumating sa punto si Moses, may panunumbat na sa Panginoon. Dahil siya'y nahihirapan na at nabibigatan dahil sa mga reklamo nilo ng mga tao. That's why Moses wasn't able to have a relationship with so many people therefore wasn't able to care for them. Kaya sabi ko nga po kanina, sa topic natin about building relationship. Kahit anong galing ng isang pastor, pag hindi siya nakabuild ng relationship. Kaya ako, binibuild ko mo sa relationship ko sa mga leaders, sa mga disciple ko. Then after, external na lang para sa iba, tinutulungan ko na lang sila sa pag-build ng relationship sa iba natin mga kapatiran. Amen?
Bakit? Kasi si Moses, hindi niya na magawa. Amen ba? Hindi siya makabuild ng personal relationship sa lahat. Dahil, bakit? Napakarami. Tingnan sa verse 13. Next verse. Where I am supposed to get meat for these all people, they keep waiting to me, or winning, saying, give us meat to eat. Amen? Kaya itanong sabi ng mga tao, Moses, bigyan mo kami karne, bigyan mo kami ng sinagsahan ng isda, bigyan mo kami ng munggo. Sabi ni Moses, sino? Ha? Ako ba nagbibigay ng karne? Ha? Kasi Moses hindi niya gamit yung alin physical needs sa mga tao. May mga emotional needs ang tao. Leaders, makinig. May mga emotional needs ang tao. May physical needs. May relationship needs na hindi natutugunan dahil one leadership lang po kasi ang nangyayari. Minsan, tayo din sa church, yan tinan yung maraming nag-aalisan, hindi na bumabalik. Alam mo bakit? Hindi naman nami-meets ang need natin. Sabihin ba ako dyan? Hindi kamay na, hindi nga ako makamay. May emotional needs nga siya. Na hindi kayo na dapat mamit. Kaya kung si pastor lahat ang mag-limit nun, ay magiging karni si pastor, kaya hindi. Hello, joke po yun, pwede kayo tumawa. Hindi? Kaya sabihin mo sa kanyang nag-joke si pastor, huwag kang inaantok. Leaders, always remember, maraming needs ang mga disciple natin. Kaya ganun din pag pastor lang ang nagpa-function at hindi tayo nagsa-cell group. Kaya hindi pwede. Alam mo, minsan hindi cell group yung meron tayo eh. Marami sa atin cancel group. Kasi bakit? Kung cell group natin ngayon, ay cancel na lang, cancel. Wow! Kaya maraming disciple ko umaalis na eh. Kaya mga disciple ayaw na sa'yo eh. Bakit? Lagi ka nilang cancel group, hindi cell group. Pwede niyo bang ipangako mula ngayon, sabihin ko, wala nang cancel group, lagi na tayo ni cell group. Anong pakiramdam? Makinig kayo. Anong pakiramdam? Yung apoy na apoy ka, excited ka na may gawain, tapos biglang nawala, binuhusan. Ano binuhusan? Kaya kita mo magsusunod, tama din ako. Ayoko na. Bakit? Kita mo, yung apoy pa andyan na, naudlot pa. Bakit? Lagi na lang si cancel, lagi na lang papalit, pabago-bago, mga kapatid. Excited na kami. Gusto namin sabihin yung needs namin. Kay kuya, kay ate, kay leader. Na ganito yung problema ko. Kay wala. Hello? Kaya ganun din, mga kapatid. Kaya pag hindi nagpa-function ng cell group, tandaan niyo, what is cell group? Cell group is the small group na kung saan dyan aalagaan ang mga disciple. Dyan ino-nurture. Kasi dito pag nag-preach every Sunday, hindi niyo pwede kayo magtanong. Tama? Pero dyan sa cell group, dyan kayo magtanong, dyan kayo prepare. Gusto nyo matutunan, dyan kayo tutututunan kayo ni leader. Dyan kayo nurture, dyan kayo pakakainin. Dyan kayo aalagaan, spiritually, mentally, emotionally, in all aspect ng inyong life. Kasi hindi kaya ni pastor lahat. Amin ba? Kaya may training na ganito. Tinitrain kayo bilang mga leaders and future leader, one day God will use you. Amen ba? Verse 14. Sabi dyan, I can't carry all these people by myself. O sabi na ni Moses, nagreklamo na, hindi ko kaya lahat ng mga tao to. The load is far too heavy. Yung mga problema nila, ang bigat. Sa isang problema pa alam, nakarga-karga mo yung pagkahabi. Kaya sabi ko sa inyo, sumasaludo talaga ko sa lahat ng mga pastor. Amen. Bakit? Yung isang problema na lang ng isang tao, paano mo yan? Halimbawa, meron akong, si Pastor Jeff ay may member na 70. May 70 din siyang problema. Sige nga. Ay lahat ng problema nung iba-iba yun. May problema sa pera, sa babae, sa lalaki, problema sa relationship, problema sa emosyonal, problema sa ganito. Ang dami na, tutulungan mo, isusunod mo yan. Ano ba? Kaya tinin nyo si Moses na-realize niya that he could not bear the burden alone. Hindi mo kaya to. Na-realize niya na hindi niya kaya ang lahat ng bagay. Kapag ang pastor nag-Superman, si Superman na namamatay. Si pastor pa kaya? Napanood nyo ba yung last Superman? Di ba namatay si Superman? Tama, mali. 2,000 tingin nyo kay pastor parang Superman. Hindi kaya yan ni pastor. Ha? Si pastor. Di mo kaya lahat ni pastor. Even Moses, mga kapatid. Even po ba? Hello? Na-realize si Moses, hindi niya kaya lahat.
Kahit yung counseling, pagsisettle ng mga problema, hindi niya kaya dahil doon naging burden na para sa kanya. Kaya nagreklamo na siya. Mag-ingat kayo pag ang leader na, ang na too much burden, pag nagreklamo niya sa Diyos, wala na ng lahat. Amen. Kaya dapat na-organize ang church. Amen po ba? Dapat na-organize. Amen po ba? Kasi kung na-organize ang church, ang pastor hindi mag-burden. Amen po ba? Kaya in verse 15, tingnan natin. Verse 15. If this is how you intend to treat me, just go ahead and kill me. Do me a favor and spare me this incident. Alam niyo ito, ang pinakamatindi makinig kayo. Alam niyo kung ang prayer na ni Moses sa Diyos, Lord, patayin mo na lang ako. Do me a favor. Gawin mo naman ako ng favor, Lord. Kung ganito rin naman pala magiging buhay ko. Patayin mo na lang ako. Alam niyo, that is the old model of ministry. Yan ang modelo ng lumang ministeryo ng mga simbahan. Na ang lahat ng frustration, lahat ng burnout at burden nasa pastor. Kaya alam niyo sa panahon po ng mga pastor sa pag-60, naku, patay yan. Bakit? Lahat kasi kay pastor ang burden. Yung maraming leader lang sa pangalan. Pero tanungin mo, kung may part at role ba silang ginagawa? Wala silang ginagawa. Kung may nag-away sa simbahan, napag-ayos mo ba? Hindi si pastor yan. May patay doon. Ay naku, si pastor ang magbasbas. Ay, may birthday doon, ipag-pray. Ay naku, hindi pinag-pray ni pastor. Grabe naman pastor yan. Hindi kaya lahat. Kaya nga, may mga leaders. Ang tawag na sa leaders, katuwang, katulong, partners ng pastor. Kaya si Moses, grabe, ang tindi na ng reklamo niya. Ang prayer niya na, Lord, patayin mo na ako. Kung ganito rin lang naman ang magiging buhay ko. Amen? Gawin lang natin ang tama para hindi mabigatan ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Kasi alam niyo bakit? Pag hindi natin ginawa yung tama, mabibigatan tayo lahat. Kaya ano sabi ng Hebrews 13:17? Ano sabi? Makinig kayo. Sabi ng Bible ng Hebrews 13:17, pagpasakop kayo sa mga pastor ninyo, mga tinalagang para sa inyo, sapagkat kapag kayo nagpapasakop at sumusunod, nagagaanan sila sa kanilang tawag sa Panginoon. At pag hindi kayo nagpapasakop at kayo sumusuway, sila yung nabibigatan at maapektuhan kayo. Amen ba? Amen po ba? Kaya sabi ko sa inyo kanina, primary calling ng pastor, prayer. Kayo po ng pastor niyo, nakakasama niyo pa sa ministry, sa preaching, sa Bible study. I praise God. Tapos nagagawa po niya yung ministry of prayer, nagagawa po niya yung ministry of word of God. I praise God. Salamat sa buhay ng pastor natin. You know? Pero lagi yung tatandaan. Amen? Yun ang primary calling ng Lord. Kaya sabi ni Lord kay Peter, Peter, do you love me? Then, tend my sheep. Pakainin mo ang mga tupa. Amen? Amen po ba? Biruin mo sa panahon ni Moses, the most, alam niyo kung tawag ng Diyos ng Bible kay Moses? The most humble man. Ang pinakamapagpakumbabang tao, pero dumating sa punto na yung humble man na puno. Ay mapagpakumbaba na puno din pala. Amen? Amen po ba? Yung mapagpakumbaba na puno din pala. Si Moses na puno na yun. Si Moses na pundi. Nasagad na si Moses. Kaya to the point na sinabi niya sa Diyos, Lord, patayin mo na ako. Amen? Kaya huwag naman sa araw magpe-pray yung leader, yung sa leader, yung pray na, yung punin mo na nga ako. Alam niyo, pag ang pastor at ang leader ang prayer na, Lord, mag-rapture na po. Ay, alam ko na yan. Masaway na yung disciple. Ha? Wala na siyang katuwa kasi prayer na, mag-rapture na Lord. Please, Lord, down na. Hirap na yung pastor. Hirap na yung leader, kung paano lilitukan yung mga tao. Kasi bakit? Lord, rapturein mo na. Amen ba? Hindi ka mamatay, rapture naman. Amen po ba? Kaya, hindi dapat one man, kundi team tayo. Hindi pwede isang tao lang kumikilos dapat, team tayo. Hindi pwede si leader lang sa cell group nyo. Maging katuwang ka, team kayo. Sige, leader, ito meron po akong kaibigan, prospect natin, isama natin ito sa cell group. Maligtas din to. May mama rin ako, may papa rin ako. Sama natin yan. May kumari din ako. Sama natin sa WOW. Isama natin sa IC. Ani, ganito rin ako. Dapat lahat. Kaya minsan, di tayo hindi nag-flourish, hindi tayo nag-move, hindi tayo maabante, hindi tayo nagtutulungan eh. Kaya isang araw in Exodus chapter 8, dumating po yung bianan ni Moses. Ang pangalan ng bianan ni Moses ay si Jethro. Amen? Si Jethro. Alam niyo ba bianan ni Moses si Jethro?
At nung panahon po na yon, nakita ni Jethro. Jethro is one of the prophet during his time. Nung makita ni Jethro si Moses, alam mo na sabi ni Jethro, Moses, mali ang ginagawa mo. Bakit ikaw lahat ng problema ang umaako nito? Hindi dapat ganyan, mali ang ginagawa mo. Mamamatay kang maaga. Amen. Sabi ni Jethro, ganito gawin mo. Mamili ka ng mga leaders. At yung mga leaders na yun, magiging katuwang mo. Dapat may maglilig sa tag-1,000, tag-100, tag-10. Yun ang gawin mo. At yung maliliit na problema, yung pinagawa yung pinagong, ang pinagawa yung chinelas, ang pinagawa yung damit, sinutupa pati yung damit niya, hindi ka magsunod nun. Ang magsusunod ng mga leaders, pero yung mga mabibigat na problema, yung nagkabita, nagkano, sige, dala mo sa'yo yung sa'yo. Pero yung maliliit, yun mo, nagtawid dahil sa kutsara, sinong bumaloktot nito? Si Moses pa mag-iintindi yun. Ha? Sino nag-spray ng pabango mo? O talaga mo? May pinapamigyan, pumipila sa tent ni Moses. Hindi niya na magawa. Amen. Alam niyo, ang tent ni Moses, hindi lang kapag may katwiran kay paglaban mo. Hindi lang rapid tool po in action. Hindi lang face to face. Grabe lahat na. Grabe, senseless si Moses. Ilang taon pa lang si Moses yung panahon na grabe na ang linya sa ano niya. Siguro araw-araw nagpapamasahe ito si Moses. Aaron, pamasahe. Joshua, pamasahe. Sa tindi ng problema niya. Amen? Amen po ba? Kaya in Exodus chapter 18, verse 24 to 26, sabi dyan, Moses listened to his father-in-law. Nakinig po si Moses. Saan? Sa advice na kanyang father-in-law followed his suggestion. These men were always available to solve the people's common dispute. They brought the major cases to Moses. Yung malalaking problema, kanino na? But they took care of the smaller matters themselves. Yung mga maliliit na problema, kanino sila nagsosolve? Yung mga leaders. Kaya ginroup-group po sila, parang cell group. Amen? At doon po nakapamahinga na si Moses at ang mga tao sa kapipila at kaantay kay Moses. Amen po ba? So, ano nangyari? Dahil na ayos na organize, nag-enjoy na po ang lahat. Amen? Tuwang-tuwa na si Moses sa pagiging leader niya. Hindi na siya nagpe-pray na mag-fracture na. Hindi na siya nagpe-pray na mamatay na, Lord. Hindi na siya nagre-reklamo. Amen ba? Kaya mag-ingat tayo. Baka yung leader natin nagre-reklamo na, ang prayer na mamatay na, baka hindi tayo tumutulong. Amen. Amen po ba? So, ang pastor's role, o ang role ng isang pastor, dapat nakafocus siya sa ministry of the Word of God and prayer. At ang leader ay nagsuserve at then later on, naging evangelist nga po yung mga leaders din. Kahit sa New Testament, yung mga leader na inassign, di ba, na-share ko sa inyo, sino? Si Men of Encouragement, Barnabas. Leader siya, later on, tiniring siya, nag-disciple din siya. Nag-preach na din siya ng gospel. Amen po ba? Kaya lumuwag ang pangunguna ni Moses at hindi niya siya nagpe-pray na, Lord, patayin niyo na ako. Kasi na-enjoy niya ng ministry. Amen ba? Kasi na-organize na ng mas maayos. Kaya that's the reason why we need cell group sa ating church. Amen. Kaya dapat ang cell groups nag-multiply. Ang cell group dapat tumadami kasi tumadami yung tao. Pag ang cell group paunti ng paunti, ibig sabihin yung church paunti rin ng paunti. Nakasalalay sa cell group ang paglago ng church. Mga kapatid. Number 3, bakit kailangan ng cell group? To enlist and empower the people. Ha? Diyan natin i-empower kasi lahat ng tao, makinig kayo, may mga potential sa loob. Amen? Ang role ng leader, tulungang ilabas yung galing sa loob. Amen? Huwag natin hayaan tumanda sila, natagaw po lang sa church. Kailangan po silang mag-train at nang gumawa po sa ministry. Kita niyo po, nung mga problema si Moses, ang Lord nag-ayos at sumagot through the organizing the camp. Inayos yung kampo. Tama ba? That's why in Numbers 11:16 to 17, kung sabi ng verse, and the Lord said to Moses, gather people, me, 70 men, were recognized as elders and leaders of Israel. Bring them to the tabernacle to stand there with you. Kita mo, sabi na ng Lord, o Moses, pumunta ka sa akin, humarap ka sa akin, isama mo na yung 70 na leaders. Isama mo pa yung mga elders. Amen ba?
Yun ang tinatawag, hindi na lahat mga kapatid. So kung pinili po siya at pumili si Moses ng 70 elders na nag-lead sa mga tao at ginagad po ito kung anong spirit ang mayroon kay Moses, yun din po ang nilipat niyang spirit sa mga leaders na meron po. Ano po? Na magiging kabalikat po niya. Magiging kabagang. Kaya ang role ng leader, kung anong spirit meron ka, dapat nakikita mo. Kaya sabi ko nga kanina, yung DNA ng tatay, nakikita yan sa anak. Kaya sa mga disciple mo, dapat nakikita rin kung anong meron ka. Kaya mag-ingat ang mga leader, baka anong kinikeri mo. Kasi baka mamaya yung kinikeri mo, magpunta sa disciple mo. Hello? Amen. Amen po ba? Kaya nga God's plan has always been reproducing the anointing of the leaders to effectively reach the disciple, the people. So, plano talaga po ng Diyos na i-share natin ang ministry at ang anointing. Amen. Ako gusto ko yung anointing na meron ako, magkaroon din yung mga tao, yung disciple ko. Yung ministry, kaya sabi, alam niyo ang vision na meron ako, Lord, kung anong meron ako, maabot din nila. Amen? Amen ba? Kaya Lord, kaya mga leaders, kung may access one, sali kayo. O pupunta daw ng hukbo, pupunta daw ng hukbo, pupunta ng ganito, sama kayo. Ay, problema. Pag mahirap, katulad na, papunta sa sleep tayo hindi tayo talaga nilipan. Parang natin. Kailangan sansayo. Kung paano mag-isip ang tatay, gano'n din ang anak. Tama ba? Kung paano may faith ang tatay, gano'n din ang anak. Amen. Amen ba? Amen. Kaya pag dumit kayo kay Pastor Chip, yung faith mo na, ha? Iinit lalamig kayo talaga. Kaya pag malamig ka, dumikit ka sa mainit, ay talo ka. Kaya masusura kayo. Kaya sabi ni Jesus, I am the light and those who hate me are in darkness. Ako'y liwanag at yung naiinis at nagagalit sa akin kasi namumuhay sa dilim. Amen? Amen ba? Kaya yun eh. Kaya leaders, make sure that you are alive. Numbers 11:27 to 29. A young man ran and reported to Moses, Eldad and Medad, walang Mildred, are prophesying in the camp. Joshua, son of Nun, who had been Moses' assistant in his youth, protested Moses, my master, make them stop. Next verse. But Moses replied, are you jealous for my sake? I wish that all the Lord's people were prophets, that the Lord would put His Spirit upon them all. So nakita nila na kahit si Eldad at Medad, na hindi nakapunta sa tent of meeting, pero kasamang pangalan ay nabaptize. Kasi nilista yung mga leaders eh. And pinatawag ng Diyos. So punta rito yung mga leaders kasama mo 70 sila. May dalawang hindi na kasama absent. Sino? Si Medad at Meldad. Pero nung in-empower ng Diyos, yung lahat ng leader, kahit wala sila, in-empower din sila ng Diyos. Amen. Bakit? Chosen leader. Katulad kanina, hindi mo pinipresenta. Pag pinili ka ni Lord na leader, kahit hindi ka umatin sa training na ito, i-empower ka ng anointing ni Lord. Kaya nung nakita ito ni Joshua na assistant ni Moses, ano nangyari kay Joshua? Nagselos. Ha? Pinapatigil niya kasi sa Old Testament, ang Holy Spirit ay binibigay lang saan? Sa hari, sa propeta, at sa high priest. Sa New Testament naman, sa lahat ng believers. Ang i-empower po noon, mga leaders lang. Hindi pa panahon, kaya may nagsiselos mga kapatid. Kaya sabi ni Moses, nagsiselos ka ba? On how I will make on the prophet. Sabi nga ni Moses, sabi, kung ako lang gusto ko propeta kayo lahat. Kung si Pastor Jeff lang, gusto ko lahat kayo pastor lang. Kung ako lang gusto ko lahat kayo bigyan ng anointing, hindi nga ako nagbibigay si Lord eh. Amen. Amen. Kaya nga, we have the Spirit to do the work of the ministry. Kaya mahalagang role ng Holy Spirit para mapanatili natin ang quantity at quality. Hindi lang paramihan ng paramihan, dapat may quality din yan. Amen? Simba ka nga ng simba, attend ka nga ng attend ng cellphone, wala naman nagbabago sa'yo. Walang quality. Hindi lang quantity. Huwag lang kayo maghahanap ng pampadami. Kasi hindi naman yung nakatanapin ni Lord eh. Kanda si Jesus na nandito sa lupa, hindi siya naghahanap ng madami, hinahanap niya yung willing at may quality. Amen? Amen po ba? Kaya sabi ni Peter, o sabi ni Paul, diba, umanap ka ng mga leaders, Timothy, who is moldable, teachable, reliable, responsible, and put them into work.
Kaya kung gusto nyo, ano ba mga leader? Cell leader, sinong mga cell leader dito? Ha? Naghahanap kayo ng mga magiging leaders nyo din dyan sa cell group ninyo. Ang hanapin nyo sino ito ang teachable, ang puso. Nagpapaturo, hindi yung all I know attitude, ay alam ko na yan, alam ko na yan. Ganyan si Satanas, alam ko na yan, si Patuloy. Yung moldable, hindi lang teachable, moldable. Kung sinabi niyo moldable, parang clay. Pag pinilit pa ganyan, pipihit. Hindi yung pag pinit, sumipa. Amen? Reliable. Pag sinabi reliable, mapagkakatiwalaan. Pag binigyan ng secret, hindi minamarites. Alam niyo na pagtanto ko, mostly ang kaaway ko ngayon, yung minsan tinulungan ko. Kapalungkot pa. Hindi lang, tingnan niyo sa buhay niyo. Minsan kung sino kaaway niyo ngayon, minsan tinulungan niyo rin. Yun yung masakit. Kaya sabi nito, ang hanapin mong leader, huwag ka lang basta tayo-tayo ng leader. Yung reliable, responsible. Yung pag nagkamali, willing na tanggapin yung kanyang pagkakamali. Amen. Sabi Ron po, definitely to work. Amen po ba? So, ano bang attitude dapat meron tayo natin? Amen ba? Paano tayo magsisipag? Gusto mag-cell group? O sige, tingnan natin. Where do I begin? Amen? A cell group. Simulan natin dyan sa abbreviation ng word champion.